Alright, and we are now live. Hello, hello sa ating lahat and welcome to my podcast. Ayan, di ba? May podcast na tayo. So, welcome to Shining Star Podcast. So, ilang months ko din tong inisip. Kung gagawin ko siya, pero sabi ko nga, sayang naman yung daldal ko, di ba? Let's put it to good use. That's why this birth month of mine, birth month ko ngayon, September. So, sabi ko, I'm going to launch my podcast. So, yung title ng podcast natin, The Shining Star Podcast. And take note ha, magsa-start na po ito every Tuesday, 6:30 p.m. Magla-live na po tayo sa wall ko kasi ang dami nating topic na pag-uusapan. So, ang ganda, mga interesting topic. But because, syempre, nakikita ko, alam ko, yung mga nagpa-follow na sa akin sa Facebook, ang dami nag-i-inquire din sa akin regarding sa barley, ang dami din nagtatanong. And of course, marami din ako na-encounter na mga ganitong klaseng sakit. So sabi ko, mas maganda ma-share ko sa inyo yung mga kwentong barley ng mga taong na-encounter ko both distributor na din, member na din, yung iba naman po is mga ano natin, mga users tapos nagme-message sa akin, Shin, grabe, ang galing, amazing talaga siya. Yan. So mas maganda mapakinggan nyo din yung mga kwento nila. So before tayo mag-start, hello po sa ating mga viewers na nasa live right now. So hello po. So kung nanonood ka ngayon, ano po, kasi this is my first time, 'di ba? First podcast episode ko 'to. So rule lang po, bawal judgmental. 'Di ba? Kasi first time po natin. And anyway, sige, start na po tayo. So ito yung podcast natin. Ay, hello. Wow, grabe. Meron na po tayong 5 million, going 6 million viewers as of now. So hello po sa inyong lahat. Hi, and thank you very much for watching my live. Yan, di ba? Watching my podcast. So this is the Kwentong Barley edition. So this September, my birth month, yun yung pag-uusapan natin. The Kwentong Barley edition. So dito, meron akong mga in-invite na mga bigating guest. Every week po yan, every Tuesday, 6:30 p.m. Meron po tayong mga guest po na mag-share ng kanilang kwentong barley. And sa totoo lang, ito pinili ko talaga to kasi sobrang nung narinig ko yung mga story nila, sabi ko, wow, amazing. Literally naman talaga no, sa product natin kasi ito yun eh, yan. The barley, amazing pure organic barley. Sabi ko, wow, grabe. Talagang pinanindigan. Ano talaga, amazing, literally yung mga story. So ngayon, speaking, hindi na natin papatagalin pa, no? Alam ko you're so excited. So can you please, wow, hello po sa 9 million natin na mga viewers natin. So ito, yung ating edition is Kwentong Barley Edition Gallstone. So meaning, kung may kakilala po kayo na may gallstone, may problem sa gallstone, may kapamilya, kamag-anak, kaibigan na may gallstone, itag nyo na po sila ngayon, i-share nyo po sa kanila ngayon kasi hopefully, I hope and I pray na ma-inspire din po sila sa kwento ng ating guest speaker o guest natin for tonight. Yan. So hello po, i-mention ko lang po yung watching sa live natin. So hello Miss Ping, hello po sa iyo. Hello Miss Vivian, Kevin, hello sa iyo. Yan, Mentor Marilu, hello. Yan, and hello din sa mga magre-replay ng ating live. So yan, sige, hindi na natin papatagalin pa. Sino yung guest natin for tonight? Yung guest natin for tonight sa gallstone topic natin, no, isa po siyang Ma'am Shi na former OFW from Saudi Arabia. Tapos ngayon nakauwi na siya sa Pilipinas, taga Davao po siya. Yan, taga Davao siya at ngayon she's running her own business in Davao City. Pero ang pinakamaganda, nung first ever kong napakinggan yung story niya about gallstone, sabi ko grabe, praise God, amazing talaga. Kaya wag na natin patagalin. Let's bring to the cam ang guest natin for tonight. Let's welcome our Madam Rosa. Ma'am Shi, Rosaline Escasinas. Ayan. Hello! Hello sa inyo. Hello. Hi! Amazing morning, amazing evening sa lahat ng mga nanonood. And amazing morning sa'yo, Ma'am Shining Star. So, pareha Mentor tayo Shining ng Star, birth di ba? month. Yeah, birth month. Yes. Mas malapit yung sa'yo, di ba? Ano no, Oo. parang September 8, birthday mo na. Happy birthday in advance. So ito na yung paregalo ko Wow! sa'yo. Thank you. Podcast, you are the first Ang ever. gandang regalo. First ever to grace the podcast ni Shining Star. O, di ba? So anyway,
Sige, start na po tayo. Kasi syempre, di ba yun sabi ko nga sa inyo, story about gallstone. So, okay lang ba mag-hello ka po sa ating mga viewers natin ngayon, nanonood, at the same time magre-replay. Hello, hello po sa inyo. Yan. So, konting background lang po, although nasabi ko na mas maganda ma-introduce mo din yung sarili mo sa kanila. Okay, Miss Shining Star, thank you for that introduction. So dagdag ko lang din, no? And hello sa ating mga viewers and sa mga re-replay nito. Amazing afternoon, amazing evening dito sa Pilipinas. And of course, my name po is Rosalyn Iscasinas. Tama po, dati po akong OFW dyan sa Riyadh, Saudi Arabia. So 13 years tayong nagtrabaho dyan sa isang government hospital. So librarian po ako in profession and I'm a mother. So talagang tinatrabaho din natin. So bilang OFW, no, na hindi din tayo ma-permit sa um, isang income, so kaya very very productive din tayo sa pag outsource ng iba pa. So that is why nakilala natin yung amazing Barley na talagang nakatulong sa akin. Speaking sa nakatulong, kasi di ba po gallstone yung yung naging sakit nyo po. Matanong ko lang po kasi baka yung iba sabi ng gallstone ng gallstone pero hindi nila alam kung ano talaga yung gallstone. Can you please tell us more about ano po yung gallstone? Yes, Miss Shining Star, talagang siya, yung gallbladder natin, yung tumutulong talaga siya to digest yung mga food na ini-intake natin, yung kinakain natin. So, pag nagkaroon ko siya ng problema, like meron kang gallstones, so siya, nagbablock siya doon sa pag-digest. So, hindi na siya makapag-tunaw ng mga kinakain natin. So malaking maging useless lang siya kumbaga. So yun ang nangyari sa akin dahil nagtatrabaho tayo sa um, customer service, so library work. So lagi tayong nakatutok sa computer. So yung parang naka-develop din ako ng sedentary lifestyle. So Sedentary ang lifestyle. hindi maganda kasi yun naka-develop tayo ng multiple mobile gallstones. Ayun po. So ayan explain ko sa inyo yung symptoms, no, Ma'am Shining Star. Mm. Talagang hindi po siya tolerable na sakit. So sharp Mm. pains sa tagiliran, uncomfortable ka na, walang kumbaga hindi ka makakilos kasi yung tayo mo hindi ka parang tawag nito, hindi ka maka-function ng maayos. And then siyempre, diyan tayo nasa hospital na tayo, napa-ER tayo ng madalas kasi parang almost na din yun, 2 months or going 3 months na iniinda natin, na sobrang sakit talaga, abdominal pain na nonstop. Ilan pong months ka nag-suffer ng gallstone? Nung una, hindi ko naramdaman, parang mga mild symptoms lang siya like bloating, tapos yung naka-develop din ako ng tawag nito, yung um, GERD, so Hmm. acid reflux. So yun pa lang muna, pero mild pa yun until yung napa-ER na talaga ako kasi hindi na ako makatayo. So vomiting and yung parang na-LBM ka na din. So So after nun po, ay sorry, nakat kita. After mm, nun, yung 'di ba nagkaroon ka ng mga symptoms na gano'n. So mas na-discover mo na may gallstone ka after ng mm. laboratory, tama po ba ako? After ng laboratory kasi dalawang ER ako and then nag-suggest na yung doktor na abdominal ultrasound. So doon na found out Dun mo nakita. na multiple mobile gallstones. What? Sabi ko ang dami. Oo. Tapos pinakita sa akin talaga yung, ay grabe, parang sabi ko, what? Bakit may ganun ako? So naiyak ako. Naiyak ako, sabi ko ganyan yung naano ko na talagang iniiwasan sana natin. So Mm. ayun, dahil pandemic that time, that was 2020.
So, Mm. sabi sa akin, ah, i-ano na ako laparoscopic surgery kasi wala namang gamot talaga. Yung treatment lang talaga is by surgery. By So, 'di surgery ba lang talaga pagka talaga. para matanggal yung stone. Parang 'di ba the last time I-remove na talaga yung ano mo, yung gallbladder. i-re-remove. Yun yung hindi ko Mm. alam. Akala ko operahan lang, kukunin lang yung stone. So dapat i-re-remove. So ganun yung mangyayari. I-remove talaga. Mm. So nakwento mo sa'kin the last time nung nag-ano tayo, nagkausap tayo na may dalawang klaseng gallstone, tama ba? At Mm. least may So, information yung mga listeners natin. Puwede mo bang ma-discuss din sa kanila 'yan? yes meant ano talaga siya yung, sa akin, good thing naman is multiple mobile gallstones. So, mobile meaning nagmo-move lang siya, doon sa, gallbladder ko. Mm. So, ang isa naman is yung talagang, nag-form talaga siya, dumidikit talaga doon sa gallbladder mo. So, Hmm. parang ano siya, yung parang cement na padagdag ng padagdag hanggang lumalaki siya. Parang So, nagbi-build up, ay. nagba-block talaga siya, yun ang mahirap. Kasi dikit na dikit talaga yun sa gallbladder mo. And then, ano siya, yung cholesterol kasi yan siya fats na nagfo-form doon hanggang lumalaki ng lumalaki 'pag hindi mo talaga siya, ginagawan ng paraan. I mean hindi ma-treatment or hindi maagapan. So yung sa akin, 3 months na na ano ko na naramdaman na talaga yung malala na symptoms. So ngayon naagapan din natin at nakilala natin yung tumulong sa flushing or flush out ng mga stones. Wow! So speaking of the flush out ng stones, eto na po yung barley 'no? Diyan na papasok si Yes, barley. So ang ay dala-dala may box ka natin. din, ako din, oh, 'yan. Dalawa tayo may pa-box. Anyway, Barley may everyday may na, tanong po ako sa'yo. 'Di ba regarding sa barley na-discover mo na, ilang months bago mo na-discover at saka papaano mo na rin na-discover? um, actually, hindi ko talaga kilala yung barley. Hmm. Nag-search pa ako sa internet. So, siyempre hindi ako agad na ipasok sa laparoscopic, surgery dahil sa dami ng pila dahil pandemic. So, may mga Mm. isolation, gano'n ang nangyari noon. Pero sabi ko, salamat naman kasi Blessing in disguise. oo, oo, gano'n ang nangyari Ma'am Shining Star. And then, so nag-search ako, sabi ko, meron talaga 'tong gamot, na hindi na kailangan ng surgery. So, dahil sa library tayo, research ako ng research until nag-ano pa ako do'n sa isang na green juice din siya from USA. Pero hindi talaga nakarating sa akin. And then ito yung BFF ko nakatrabaho ko din doon sa Riyadh, Mm. pero sa research department lang siya. So, sabi niya sa akin, "May nabili akong um, green juice." Sabi niya, "Yan Hmm. ang nakatulong sa ko, acid reflux." Na talagang sinusumbong niya din sa akin noon baka may COVID na ako, kasi natatakot siya kasi respiratory problems talaga yung mga symptoms ng COVID noon, 'di ba? Mm. So ayun, sabi niya, "I-try mo, bigyan kita ng 3 sachet." Dahil pandemic that time, wala siyang stocks ba, so konti lang din yung nadala niya from vacation. So shinare niya ako ng 3. Sabi niya, "Inumin mo lang, empty stomach." Sabi ko, "Sige." Tinry ko. First Mm. day, umaga pa lang yun, so parang kasi tinipid ko siya, 3 sachet lang. Oo, And then 3 lang, eh. oo, tinipid ko talaga siya. Pero grabe, 1 sachet hanggang naubos ko yung 3 sachet, nakatayo na ako. Wala na yung masakit na sa tagiliran ko na sobrang sakit, sharp talaga na pain. Talaga hindi mo talaga ma-tolerate ang sakit. So, hindi Mm. ka makabangon, so naapektuhan yung pagpasok ko sa trabaho. So ayun, tatlong sachet noon nawala, kaya sabi ko, "Ha, Wow, parang ito na ang 3 sagot." lang, Sabi ko, 3 sachet. galing. Mm. Ay, Until sabi ko, yun. yan, Yan, ito yun. 'Di oo. ba may So, props yung talaga. 3 sachet 3 sachet pa lang,
ni-research ko uli. Sabi ko, ano ba 'tong barley na 'to? Oh, so marami na siyang mga studies na ay bonggang-bongga ang mga studies nito na ano siya sa mga journal na ano na-publish. So yung mga mostly ng mga authors doon, Japanese, Chinese, Mm. ayun. So sabi ko, ay ito na. Ah, until sabi ko, "Ano ba 'yan, sige paanuhin mo ako 45 boxes." So dumating sa akin yung 45 boxes. Hala, ininom ko talaga. Yun meant 3 boxes of that. So it's like 1 month. 3 boxes. Oo. So Isang sachet ka lang, isang bumalik araw? ako. Hmm, mm. Kasi required akong bumalik sa doktor Opo. for laparoscopic surgery. Pero before that, dahil na may gap na 4 weeks, sabi ng doktor sa akin, ano, get another ultrasound, abdominal ultrasound para ma-check kung ano na nangyari, anong improvement, anong ano, anong lumala ba, dumami pa ba, gano'n. So, sabi niya sa akin, "Okey," abdominal ano ako, and then nandiyan naman agad yung ano, yung, ultrasound Yung result dahil result, meron tayong mga kaibigan sa laboratory, so makita na agad ang ano, ang result natin. So, naka-system naman siya nung ano, sabi ng doktor sa akin, "Rosaline, what happened?" Bah, Sabi ko, "Why doc? Why gulat ka? doc? There's no I don't have, we don't need to go to surgery. It's 0 stone." Wow! Really doc? Yeah, so sabi ko, "Really doc, what happened?" And then yeah, tapos sabi niya talaga sa akin, "Anong ginawa mo?" "Dok, may iniinom ako, barley." Na-promotan si Doc. Sabi niya, "Really?" Sabi niya sa akin, "What is that? Can you share it to me?" "Why doc, you have something?" Chika-chika din si ano. So ayun, in short, na-sharean ko din yung doktor kasi may wino-workout din daw siya. Hmm. Ang Hmm, galing, ang galing. Ang galing naman. oo. So grabe 'no. Ano yung may tanong ako sa'yo kasi 'di ba siyempre nagulat ako kasi akala ko 2 sachets usually kasi ang ine-encourage natin 'di ba, 2 to 3 sachets 'pag may Mm. mga karamdaman talaga. Pero sa'yo palang nangyari, isang sachet lang per day for 1 month, Hindi hindi tama ba? men, tinipid ko lang yung 3 sachet, pero yung dumating yung ano ko, yung Yung product ko, 45, ilang sachets ka po per 1 day? oo, 1 in the morning, 1 in the evening. So two Ayun, sachet talaga yung 1 in nangyari the sa morning and akin. 1 in the evening. So 2 Oo, sachets per yung three day. boxes oo, Tapos yung hindi three ka na boxes parang naoperahan? a month lang. Oo, so yun na nangyari sa akin. Wala ng operahan yung doktor kasi 0 flush out na yung ano. Oh, so paano yung flush out? Ibig sabihin parang inihi mo na lang? Parang gano'n po ba yun? Oo, Ano through urine talaga yung through flush, yung urine? Wow! Praise nung God, ang una galing. Ang ganda talaga ng kwento mo. Kahit na 7 paulit-ulit, days pero eto mas detailed kasi na mm. pagkuwento, eh. Kaya parang na-excite ako, na-bless tuloy ako, grabe. So sa mga Yung nag-aano isa diyan, may mm. gallstone, i-tag niyo na sila. So malay mo ito din yung answered prayer mo, makakatulong sa'yo, 'no? Just like what happened kay Mentor Tama, Rosalie. Madam Rosa, may tanong ako sa'yo. mm, 'Di ba, sabi mo kanina nung na-discover mo yung sakit mo, mangiyak-ngiyak ka nun. Eto naman yung tanong ko, ano naman yung oo. emotions mo nung nalaman mo na hindi ka na kailangang operahan? Ano yung naging immediate emotion mo that time? Grabe yung inisip ko talaga kasi problema ko na yun, eh, operahan Mm. ka. Problema talaga, Oo. malaking problema. So, takot na takot akong operahan. So, grabe ang relief, yung talagang nakaginhawa ako. Parang alam mo ba na parang lahat ng masasarap na hangin nilangap ko na. Sabi ko, "Barley, ikaw talagang sagot sa akin. Thank you talaga. Praise God. Umpisa ngayon, I will be very passionate to share you the goodness of this Hmm. barley." Ayun. Yeah, praise God talaga 'no. Kasi siyempre ikaw mismo, iba kasi yung first hand conviction talaga, iba talaga yung conviction mo sa self may 'pag first hand talaga na na-experience mo yung healing, 'di ba po? Eh, Mm. ang tanong ko naman kasi siyempre 'di ba, na i-introduce mo na ngayon, you are now an agent of hope na i-she-share mo 'tong kuwentong barley mo, at the same time na she-share mo 'tong barley, pero siyempre yung iba talaga parang kahit anong mangyari
tinitipid talaga yung sarili nila. Ano yung message mo dun? Yung tinitipid nila sarili nila, sometimes na-fall pa sa fake, no? Ano yung message mo Mm. sa mga possible no viewers natin na parang nag-hold back, ayaw i-value yung health nila, that health is wealth. Na-comment, yan talaga 'no, na 'pag health when it comes to health, huwag mo talaga i-compromise yung health mo. Ako Mm. noon sabi ko, if there is an alternative na talagang makatulong naman kahit mahal pa yan at saka ano mo yun, eh, ano tawag nito, yung parang ano mo na sa sarili mo is ano 'no, yung 'pag natulungan mo yung sarili mo, hindi 'wag nating tipirin kasi the more na tinitipid din natin, the more na nagkakaroon pa tayo ng mga complications Yes, na agree. kumbaga instead na doon ka na sa tama, mapupunta ka pa doon sa mga wrong ano, ah, kumbaga yung makuha mo na nagtitipid ka, pero imbes na tumulong, dumagdag pa doon sa problema mo. Mm, Like mm. what happened to meron tayong na-offeran lately na nakabili siya ng fake na barley. Oh, Sabi niya kasi nagtitipid siya, sabi niya online? sa online, sabi niya Online sa ang akin, benta. "Rose, tinawagan kita, urgent 'to, may nangyari sa akin." Nakabili daw siya ng buy one take one na barley online. Hmm. So, naubos niya kasi 5 boxes is only ₱500. Oh, mura. So, sobrang mura. So, hinayaan ko lang siya magkuwento. Sabi niya, after inubos niya daw talaga yung 5 boxes, then bumalik siya Hmm, sa doktor. Sabi ng kasi wino-workout niya yung cholesterol niya and mm. sugar. Pagbalik sabi niya, kaya pala nahilo-hilo daw siya. Sabi niya, ito lang naman yung barley, pero dahil sabi niya na-research niya talaga at nakikita niya din sa mga post ko na talagang ano, effective yung barley. Kaso lang dun siya kumuha sa maling barley. Hmm, So, ayun mm. ang nangyari sa kanya ang result niya bongga. Dahil fake yung nakuha niya, tumaas yung sugar niya, tumaas din yung cholesterol niya. Sobrang payat niya lang pero yun lang ang wino-workout niya. Sabi niya agad, "Urgent, padalhan mo ako ng barley mo." Oh, 'di Na ba, na pure, ano siya, na at legit, ngayon oh, 'di ba? tapos kinamusta ko siya sabi niya, "Praise God na sobrang okey niya sa I Am Amazing Barley natin and ipapadala niya sa akin yung result ng kaniyang ano, blood works after Wow, maubos yung grabe. 6 boxes." Kaya talagang dapat hindi talaga itipid yung health, no? Kasi health is wealth. Importanteng-importante yan. And of course, hindi naman tayo magtatagal. Thank you very much for your time. Pinag-unlakan mo po yung invitation ko sa'yo to Grace. Of course, the Shining Star Podcast. Mentor Rosaline, ito na lang po. Kasi nakikita ko, kanina, ano lang po tayo 5 million. O, di ba? Ngayon, nasa ano na tayo, nasa 14 million. 14 million Wow. viewers. And ang dami kong nakikitang mga taggings, yan, mga tinatag na nila yung mga kaibigan nila, mga kakilala nila. Siyempre, mga for sure yung iba dito baka may karamdaman the same as you. So, syempre for sure makaka-relate sila dito po. Okay lang po ba makapag-share ka po ng konting message sa mga may gino-go through na kagaya din sa sa'yo nung anong nangyari sa'yo before? Yes, Ma'am Shining Star, talagang lahat, sa ating mga viewers, 'wag po tayong magpatumpik-tumpik pa, mag-barley na tayo. Kung meron Mm. tayong mga karamdaman, yes, meron tayong mga experts, mga doctors, pero yung ano natin is to to kumbaga meron din tayong supplement na makakatulong naman naturally. So kung makakaya in natural way, 'di ba, laking ginhawa at, meron meron siyang, tawag nito, yung, mare-relieve po tayo sa ating mga karamdaman, mare-relieve po tayo sa mga dinadala natin na na pabigat sa atin, especially 'pag busy tayo sa trabaho. And then makatulong pa tayo sa iba. So, kaya very passionate kami na mag-share ng goodness ng I Am Amazing Bar. Alright, thank you very much. Thank you very much, ating Mom Shi.
na former OFW in Saudi Arabia na ngayon. No, nandito na rin sa Pilipinas, sa Davao City, and very, very passionate to really share the blessing of good health through the amazing pure organic barley. So thank you very much, Mentor Rosaline. A blessing of good health to you and your family. Salamat po sa pag-join sa atin sa ating Shining Star podcast. And once again, thank you very much for tuning in sa ating podcast. So again, this is happening every Tuesday. So kaya naman po, ito po, abangan nyo po yung ating next na episode. Yan. So, new podcast episode will be on next Tuesday, 6:30 p.m. So, abangan nyo po kasi yung magiging guest naman po natin is napakalupit din po nito. Sobrang na-bless din ako sa story niya. So, etong kwento niya naman, kung kanina gallstone. Next week naman po, ang pag-uusapan po natin is yung sugar naman. Kasi alam niyo po ba, yung sugar, hindi ka mamamatay sa sugar, pero pwede kang mamamatay because of the complication. And you know what? Yung barley po natin, grabe din po sa pagtulong sa pag-lower ng sugar. Yan, sa pag-control, pag-normalize ng sugar. So, in short, abangan nyo po yung next episode po natin. That would be on next Tuesday, 6:30 p.m. And I hope and I pray na na-bless po kayo. And if na-bless po kayo sa ating podcast for tonight, feel free to share, feel free to tag sa mga kaibigan mo, lalo na po may gallstone din po siya, nagiging paranoid na siya, sad din siya kagaya ni Ma'am Shi Rosaline, pero dahil po na-discover niya itong amazing pure organic barley, ito po yung isang bagay na nakatulong sa kanya. And this is our prayer na kung natulungan si Ma'am Shi Rosaline, I hope and I pray na ikaw matutulungan din po namin. So God bless everyone. Thank you. And thank you for tuning sa aking Shining Star podcast. This is Shining Star, Mentor Shining Star, saying, you are a superstar. God bless everyone and bye!